Sino ka? At anong kailangan mo sa amin? Sabi pa ni Agnes. Sa takot namin ay napatras kaming dalawa. Halika na bilis at umalis na tayo rito. Sabay kaming tumakbo papunta sa pinto. Subalit ang bubuksan namin ng pintuan, hindi na namin ito mabuksan-buksan. Chanel, tara na kasi at gusto ko nang kumain sa Jollibee. Sabi pa ni Agnes na aking kaibigan. Sige na nga. Sagot ko naman kay Agnes. Hindi ko alam kung anong dahilan, subalit parang may masamang mangyayari sa amin. Sa aming paglalakad ay natatanaw namin ang Jollibee. Sabay kaming natigilan. Hala Agnes, tingnan mo oh, at parang walang bumibili. Sabi ko sa aking kasama. Siguro mamaya patadagsa ang mga tao sa Jollibee. Sagot naman ni Agnes. Sa kabila ng aming pag-aalinlangan ay dumiretso kami sa paglalakad. Sa pagtapat namin sa nasabing establishmento, hindi sinasadya na meron akong napansin. Nakita ko na may pahid ang dugo sa sahig at parang bago lang yun. Sinubukan ko pang ikurap-kurap ang aking mga mata sa pag-aakalang guni-guni lang ang lahat. Subalit naroon talaga ang mga pahid ng dugo. Si Agnes naman ay parang di yun napapansin at patuloy lang ito sa paglalakad. Chanel, relax ka lang. Hindi ka dapat matakot. Sabi ko sa aking sarili. Sumunod na lamang ako sa kanya sa paglalakad. Sa pagkapasok nga namin ay walang bumibili sa loob. Sa counter naman ay may isang babaeng nagpapantay at kami lang ni Agnes ang customer. Subalit unang titig ko pa lang sa babaeng yon, hindi ko alam pero parang may kakaiba sa kanya. Yun bang parang galit ang mga titig niya sa amin? Hanggang sa lumapit kami ni Agnes sa nasabing babae. Si Agnes na rin ang umorder para sa akin. Samantalang ako naman ay nasa likuran ng aking kaibigan at palinga-linga sa paligid. Saglit na nagpaalam ang babae sa amin. Siya din kasi ang naghanda sa in-order namin. Habang wala ang babae sa counter, hetong loob ng Jollibee ay lalong nabalot ng katahimikan. Nakaramdam ako ng kakaibang kaba. Hindi pa man nagtatagal ay nakarinig ako ng ingay sa bandang likuran, sa mismong silid kung saan pumasok ang babae. Hindi ko sigurado pero parang may nilalagari doon, saka may panakanakang pag-angil. Naririnig mo ba yun, Agnes? Sabi ko sa aking kasama. Chanel, oo. At ano kayang meron sa parteng yun? Sagot naman ni Agnes. Hindi namin alam kung anong naroon hanggang sa nagkibit-balikat na lang kami. Sa ilang minuto naming paghihintay sa babae, nakakapagtaka na di pa rin yun bumabalik. Si Agnes naman ay naiinip at napapahawak na sa kanyang kumukulong tiyan. Sobrang tagal naman ng babaeng yun. Saka tayo na nga lang ang customer at ang tagal-tagal pang kumilos. Sabay palinga-linga pa niya sa paligid. Sa di kalayuan naman ay may isang lalaking naglalakad na noon ay papadaan sa pinasukan naming Jollibee. Subalit ang makita niya kami bigla itong natakot, saka dali-daling naglakad papalayo. Hindi ko alam kung anong meron, ngunit pati ako ay natakot rin. Halika na Agnes at umalis na lamang tayo rito. Sabi ko sa aking kasama. Sandali na lang at mamaya ay pakatapos na ang babaeng yun. Sagot naman ni Agnes. Hanggang sa wala akong nagawa at napabuntong hininga na lang. Sa paglipas pa ng ilang sandali, saktong nakarinig kami ng yabag na papalapit sa aming kinaroroonan. Hetong puso ko ay talagang tumitibok ng mabilis. Sabay kaming napatitig sa pintuang pinasukan ng babae. Hindi nagtagal ay lumalangit-ngit ang pinto at napasigaw kaming dalawa. Sa pintuan kasi tumambad ang isang nilalang. Diyos ko, ano yan? Sabi ko kay Agnes. Sa pintuang yon ay may isang nilalang na parang bata. Subalit mahaba ang kanyang kuko at may pangil sa bunganga. Nakakatakot ang namumula nitong mga mata. Hindi tumitigil ang paglalaway ng nilalang. Sino ka? At anong kailangan mo sa amin? Sabi pa ni Agnes. Hindi sumasagot ang nilalang at lalong pumalasik ang titig sa amin.
Sabay hakbang pasulong na parang susugurin kami. Sa takot namin ay napatras kaming dalawa. Halika na bilis at umalis na tayo rito, sabi ko kay Agnes. Sabay kaming tumakbo papunta sa pinto. Subalit ang bubuksan namin ng pintuan, hindi na namin ito mabuksan-buksan. Yung tipo na parang nakalak. Sige na anak, at alam ko na gutom ka pa. Sayong-sayo na ang dalawang yan. Hanggang sa napatitig kami sa kwartong pinasukan ng babae. Sa pinto ng kwartong yon ay naroon ang isang babaeng kulubot ang mukha at may nagpapagang mga mata. Siguradong aswang yan, sigaw ni Agnes. Habang palapit sa amin ng batang aswang, sinusubukan naming buksan ang pinto. Subalit kahit anong pwersa namin ay ayaw nitong bumukas. Hanggang sa wala kaming maisip na paraan at sumigaw kami ng sumigaw. Sana ay may makarinig sa amin, sabi ko sa aking sarili. Sige na anak, at lantakan mo na ang mga yan. Sa pagkasabing yon ng babaeng kulubot, saka naman biglang lumundag sa amin ang batang aswang. Sa kabutihang palad ay nagawa naming umilag. Hetong bata naman ay di nagpatinag at pursigido siya na kainin kami. Segundo lang ang lumipas at biglang sumigaw si Agnes. Hinawakan siya ng babaeng aswang, sabay sabi sa kanyang anak na kainin si Agnes. Hindi ko alam ang gagawin at napahagulgol ako ng iyak. Chanel, tulungan mo ko! Tulong! Sabi pa ni Agnes at awang-awa ako sa aking kaibigan. Si Agnes naman ay tuluyan nang nawala ng hininga at pali ang leeg. Sabay nilang winakwak ang tiyan ng aking kaibigan habang ako naman ay parang mapapaliw ng oras na yun. Sapagkat kitang-kita ko na sarap sila sa bituka ni Agnes. Hindi, wag po! At ayoko pang mamatay! Saklolo! Tulong! Sinusubukan ko pa rin na buksan ang pinto at pilit akong sumisigaw ng malakas. Habang patuloy ako sa aking ginagawa, hetong dalawa ay patuloy sa paghabhab sa tiyan ni Agnes. Sarap na sarap ang mag-ina sa lamang loob. Hindi nagtagal ay biglang tumigil ang babae sa kanyang pagkain. Hanggang sa unti-unti itong tumitig sa akin. Humanda ka sa amin at ikaw na ang susunod. Siguradong masarap din ang dugo at lamang loob mo, sabi ng aswang sa karalkal na boses at napapaangil pa silang dalawa. Sobrang naging takot ko sa kanila at iyak ako ng iyak. Hindi na yata ako makakatakas at mamamatay rin ako na katulad ni Agnes, sabi ko sa aking sarili habang patuloy kong binubuksan ang pinto. Hindi pa man nagtatagal ay may isang lalaking nagmamadali. Siya yung lalaking nakita namin kanina. Hetong lalaki naman ay papalapit sa Jollibee at may bitbit na isang maso. Habang nakatingin sa aking sitwasyon ay mas tinoble niya ang bilis sa paglalakad. Hindi nagtagal ay nasa tapat na siya ng pinto at pinasag niya ang salamin. Sa pagbasag niya sa pinto ang salamin ay gumawa yan ng ingay. Si Agnes naman ay tinigilan na ng dalawang aswang. Sabay titig nila ng masama sa lalaking dumating. Sa pagkakataong yon ay pinakita pa nila ang kanilang panghil. Samantalang ako naman ay tali-taling lumapit sa lalaki, sabay takbo sa kanyang likuran. Hindi ka ba nasaktan at ayos ka lang ba? Sabi pa ng lalaki. Hindi naman po, ngunit ang kaibigan ko po ay… Hindi ko natapos ang dapat sabihin at napahagulgol na lamang ng iyak. Sa di ko malamang dahilan ay parang galit na galit ang dalawang aswang sa lalaki. Hindi rin sila lumalaban at parang takot ang mga titig nila. Halika na Neng at pakasugurin pa tayo ng mga yan, sigaw pa ng lalaki. Sumunod ako sa sinabi niya sa akin at tumakbo kami palabas. Sobrang nanginginig ang buo kong katawan at di mawala-wala ang takot. Salamat po sa pagtulong niyo sa akin, sabi ko sa mama at napangiti naman ng lalaki. Hanggat kaya kong iligtas ang mga taong pupunta doon, ay gagawin ko. Sapagkat di lang kayo ang naliligtas at pati rin ng dalawa, sagot ng lalaki sa akin at biglang nalungkot ang mukha nito. Sa totoo lang ay naguguluhan ako sa mga sinabi niya sa akin. Hanggang sa malaman ko na mag-ina niya pala ang naroon
at sila'y mga aswang. Sabi niya ay wala naman siyang magagawa upang sila ay pigilan. Sa halip ay tumutulong na lamang siya sa mga taong nagagawi sa lugar na yon. Sobra kong pinagsisihan ng mga nangyari. Siguro kung di ako pumayag sa kagustuhan ni Agnes, sana hanggang ngayon ay buhay pa ang aking kaibigan. Magandang tanghali, Miss Pam. Randy po ang pangalan ko. Nangyari to sa amin ng asawa kong si Jana sa probinsya namin sa Siquijor. Nangyari po ito noong 2010. Naging gwardiya ako dati sa Maynila. Samantalang si Jana naman ay sa bahay lang. Naging maselan kasi ang pagbubuntis niya. Lagi ko itong naisusugod sa ospital. Nahihirapan kasi siya sa paghinga. Nababasa ko yung text niya kapag break time namin. Nagte-text ang aking asawa kahit oras ng duty ko. Hindi ako nagdalawang isip na magpaalam sa trabaho ko noon. Natatakot ako na baka dumating ang oras na mawala sa akin ang mag-ina ko. Mabuti na lang at sinabi ng doktor na huwag akong masyadong mag-alala. Hindi naman daw grabe ang lagay ni Jana, subalit pinayuhan niya kaming mag-asawa na dapat sa probinsya muna kami tumira. Sinang-ayunan ko naman ang mga sinabi ng doktor. Sa apartment kasi na tinitirhan namin, maraming maiingay na kapitbahay. Malapit pa kami sa pabrika ng mga tsinelas. Sa madaling salita, hindi maganda sa kalusugan ni Jana. Nang makauwi kami ng aking asawa galing sa pagpapacheck up, naisipan kong tawagan agad ang nanay ko sa probinsya namin. Napag-usapan namin na pansamantala muna kaming titira sa kanila. Lumipas pa ang 2 araw. Nag-resign ako sa agency namin. Sa pagsapit ng kinabukasan, saka kami bumiyahe ng aking asawa. Sumakay kami sa barko mula Maynila papuntang Siquijor. Halos 1 araw ang biyahe namin bago makarating sa probinsya. Sa pagtapak pa lang namin sa Lower Candura, nakaramdam ako ng kilabot. Nagsitayuan talagang mga balahibo ko noon. Magdadapit hapon na nang makadaong kami. Sa loob ng 2 taon ko sa Maynila, naninibago na ako sa probinsya namin. Sa Maynila kasi ay puro ingay ng mga tao at sasakyan ang maririnig. Samantalang sa Siquijor naman, mga huni ng mga kuliglig. Madami kasing nagtatayugang mga puno ng niyog sa baryo namin na nagpapaliblib sa buong lugar. Mahal, kain muna tayo. Nagugutom na kasi ako eh. May nakita akong karinderya doon. Halika, puntahan natin. Sabi pa sa akin ni Jana. Sinagot ko naman siya ng, "Wag na mahal. Malapit na yung bahay ni na mama. Siguradong nagluto sila para sa atin." Sa kabila ng mga sinabi ko na sa bahay na lang kami kumain, napapayag ako nito. Hindi ko rin natiis ang aking asawa na noon ay gutom na. Sa paglapit namin doon, maraming kumakaing tao sa karinderya. Nasa parang kubo lang ang karinderya, ngunit maraming mapagpipili ang ulam sa kaserola. Nang mapansin kami ng mga tao doon na lumalapit sa karinderyang yon, napatingin silang bigla sa kinaroroonan namin. Nakatingin sa amin ng mga customers, lalo na sa asawa ko. Napansin ko na pinandidilatan nila kami ng mga mata. Nakatitig talaga sila sa maumbok na tiyan ni Jana. Nilamon pa ako lalo ng takot nang makita ko yung tindera sa karinderya. Matandang babae ang nagtitinda. Sa hindi malamang dahilan, may 2 bukol ito sa magkabilang noo niya. Napun ako na pinandidilatan nito ng mata si Jana. Naging matagal rin ang pagtitig nito sa maumbok na tiyan ni Mrs. Manang pa-order po kami. Laing po at tinuguan. Sabi pa ni Jana, na bagamat natatakot na ay nagawa pang umorder. Naging seryoso pa ang pagtitig ng matanda kay Jana, lalo na sa tiyan ng aking asawa. Hanggang sa nagsimula itong magsalita. "Magdadapit hapon na pero pag-alagala pa kayo sa lugar na to. Siguro ay mga dayo kayo ano, hindi kayo pwedeng kumain rito. Lalo na ikaw, Ineng. Mabuti pa ay umuwi na kayo
at baka sundan nila kayo. Huwag niyo nang hintayin pang lumatag ang dilim. Sa mga sinabi ng matanda sa amin, natataranta kaming naglakad palayo sa lugar na yun. Hindi ko maunawaan kung babala yung binitawang salita ng matanda. Subalit may himig talaga ng pagbabantae. Malakas ang kutob ko na may mali sa matandang babae na yon, maging sa mga customers na kumakain doon. Sila ang klase ng mga tao na dapat naming iwasan ni Jana. Hindi pa man kami nakakalayo ng tuluyan, muli kong nilingon ng mga customers sa karinderya. Napamulagat talaga ako, Miss Pam, nang makita kong nakatayo na ang mga customers habang nakatingin ng masama sa amin. Minalas kami na walang dumara ang habal-habal. No choice kami ni Jana kundi ang maglakad papunta sa bahay ni na Mama at Papa. Habang naglalakad, napapalingon pa ako sa karinderya. Halos atakihin ako sa puso sa labis na takot. Natanaw ko kasi yung isang lalaki. Maniwala man kayo sa hindi, mukhang impakto ang lalaking yun. Maitim kasi ang balat nito, saka biglang humaba ang muso. Nangingibabaw sa mukha nito ang naglalakihang mga ngipin. Nag-aagaw na ang liwanag at dilim sa buong paligid. Hindi na nakapagtataka na ang mga inakala naming ordinaryong tao doon, mga halimaw pala. Mga aswang, may bitbit pang kaldero ang lalaking yon. Halos masuka ako ng mga oras na yon nang matanaw ko kung anong laman ng kaldero. Nakita ko kung paano niya dinukot ang isang korteng bilog na naliligo sa dugo. Napagtanto ko na pugot na ulo pala yon ng tao. Mabuti na lang at hindi yun nakita ni Jana. Hindi niya nakita ang pagbabagong anyo ng lalaki, maging ang pugot na ulo sa kaldero. Sa mga oras kasing iyon, nagpatuloy lamang ito sa paglalakad. Subalit kung nakita talaga yun ni Jana, siguradong mahihimatay ito sa pinaghalong pandidiri at takot. Nakarating kami ng ligtas sa bahay. Sina Papa at Mama lang ang nakatira sa bahay namin. Welcome na welcome kami sa bago naming titirhan. Nakapagluto na sila ng hapunan. Nagsalo-salo kami habang nagkukwentuhan. Hindi namin sinabi ang tungkol sa matandang babae sa karinderya na nagbigay sa amin ng babala kanina. Maraming katanungan ang bumabagabag sa isipan namin. Sa pagsapit ng gabi, habang natutulog kami ng misis ko noon, naalimpungatan akong bigla. May narinig akong pagaspas ng mga pakpak. May mga huni rin ng isang panggabing ibon. Matining at sobrang napakasakit sa tenga. Sa pagbangon ko noon, naramdaman ko na puno na ang aking pantog. Napilitan akong lumabas ng kubo para umihi. Sa gilid ng kubo ako pumuwesto. Sa paglilibot ko ng tingin, napatda ako sa aking nakita. Sa punong mangga kasi na malapit sa amin, may naaninag akong kalahating katawan ng tao yung nakabitin doon. Subalit katawan lang ang naaaninag ko. May isang katawan na hubad. Nawawala rin ang pang-ibabang parte ng katawan. Saka kung hindi ako nagkakamali, sa tingin ko ay parang sa babae yun. Meron itong pakpak at lumilipad sa ere. Naaninag ko rin sa dilim ang mga pulang matang nakamasid sa akin sa may talahiban. Nagmamadali akong pumasok ng bahay namin. Natatakot man ako ng mga oras na yon, sinubukan ko pa rin na matulog. Sa pagsapit ng kinabukasan, nabalita ang may bangkay ng isang babaeng natagpuan sa bakanteng lote sa kabilang baryo. Nawawala ang kalahating katawan ng babae, habang tadtad ang mga kagat sa buong katawan, na parang nilapan ng napakaraming aso nun. Sabi pa sa akin ni Mama, nagkabanggaan na naman raw ang mga aswang at manananggal. Malinaw na isang manananggal ang nagmamay-ari ng bangkay. May sinabi rin sa akin si Mama na noong tumira sa Lower Kandura si Manang Beryang 2 taon nang nakararaan, wala nang nananalakay na mga manananggal sa buong baryo sa paglatag ng dilim. Si Manang Beryang nga pala ang may-ari ng karinderyang kinainan namin noon. Noon pa man, mga manananggal lamang ang naghahasik ng takot sa lugar namin. Mga manananggal pala ang dapat naming katakutan, hindi ang mga aswang na pinangungunahan ni Manang Beryang.
Sila pala ang nagpoprotekta sa buong lugar namin. Siguro yung ulong nakita ko na hawak ng isang lalaki noon, malamang ay sama na ng galyon na kanilang napatay. Halos ilang buwan rin kaming nakitira kina mama. Nang manganak na ang aking asawa, saka kami bumalik sa Maynila. Subalit magpahanggang ngayon, hindi pa rin namin malimut-limutan ni Jana na may isang grupo ng aswang na pinangungunahan ni Manang Beryang na aming naging tagapagligtas. Magandang tanghali, Miss Pam. Hindi ko makakalimutan ang karanasan ko sa McDo. Napakadami ko nang inaplayan at sana ay matanggap ako rito. Napapailing na sabi ko sa aking sarili. Sa kabutihang palad naman ay napili ako at nakapasok. Hindi lang ako ang tinanggap sa McDo at pati ang kaibigan kong si Trish. Hanggang isang hapon nga at walang gaanong customer. Hetong si Trish naman ay biglang lumapit sa akin. Saka ito nagpalinga-linga noon at nang walang nakatingin, saka ito nagsimulang magkwento. Hindi mo ba nababalitaan? At marami daw ang nawawalang crew dito sa McDo. Sa di malamang dahilan ay bigla silang nawawala at di na nakabalik. Hindi ko gaanong maunawaan ang sinabi ni Trish at napapakunot ako ng noo. Siguro ay mga nag-resign lang at baka naman yung iba ay nag-awol. Hindi ganun at iba daw ang dahilan. Saka ayon pa sa mga kwento-kwento ay meron daw aswang rito at iyon ang dahilan. Hindi ko maiwasang matawa sa kanyang sinabi. Naku naman Trish, hindi totoo ang mga aswang at kwentong barbero lang yun. Hindi ko akalain na pati ikaw ay naniniwala doon. Saka sa McDo talaga. Hetong si Trish naman ay biglang nainis at sumimangot. Hindi ko na dapat sinabi sa'yo. Nakakainis ka naman. Diyan ka na nga. Sa ginawang pag-alis ni Trish ay lalo akong natawa noon. Subalit di ko maiwasan ang mapaisip at paano nga kaya kung totoo yun. Sa puntong yun ay nakaisip ako ng paraan at aalamin ko ang katotohanan. Hindi nagtagal ay natapos na ang shift namin at kinausap ko si Trish. Hindi kita tatawanan at tungkol sa kwento mo sa akin ay gusto kong magpustahan tayo. Sa oras na tunay nga ang sinasabi mo ay bibigyan kita ng 3,000. Subalit kung di naman ay bibigyan mo ko ng 1,000. Hindi ka nalugi dyan na. Sige, payag ako dyan at ano bang gagawin natin? Sa kanyang tanong noon ay nilapit ko ang bibig ko sa kanyang tenga noon. Saka bumulong ng simple lang at kakausapin lang natin ang manager at makiusap na gawin niya tayong panggabi. Sa oras na yan ay magsisimula tayong magmatsyag. Hanggang sa iyon nga ang aming ginawa at nagpaalam kami sa manager. Hindi naman tumanggi ang manager namin at pumayag na ayusin ang schedule. Hindi nagtagal ay dumating ang night shift namin. Subalit bago pumasok nun ay pumunta kami sa isang kainan at doon nag-usap. Hindi kasi pwedeng sa McDo at baka may makarinig sa amin. Sa paglipas pa ng ilang minuto lang ay nagkasundo kami sa gagawin. Saka pa lamang kami umalis at pumasok na sa McDo noon. Napakaraming customer at bising-busy kami ng oras na yon. Sa dami ng aming ginagawa ay di kami magkanta-ugaga. Subalit ang medyo dumadalang na ang customer ay napapalinga ako sa iba naming kasamahan. Hindi naman kaduda-duda ang mga yon at wala akong nakitang kakaiba. Hindi namin namalayang 12:00 na ng hating gabi at wala nang kaanong customer. Saka ako pa simpleng lumapit kay Trish at nakipagkwentuhan. Sa kalagitnaan ng aming pag-uusap, hindi sinasadyang napatitig ako sa isa naming kasamahang nagbabantay sa harapan. Hala Trish, si Peter tingnan mo. Hetong si Trish naman ay napatitig rin kay Peter noon at nagulat kaming pareho noon. Si Peter kasi ay parang nawawala sa kanyang sarili. Hindi ito mapakali at panay ang kamot niya sa kanyang braso at likod. Saka ang dila ay lumalawit at nagsisimulang maglaway. Hindi lang si Peter ang ganon at pati iba naming kasamahan ay nagsisimula ring mag-iba ng kilos.
Hindi namin alam pero nangangatal ang kanilang kalamnan at parang wala sa kanilang sarili. Hindi normal ang kinikilos nila. Hindi kaya mga... Hindi ko na naituloy ang sasabihin ko noon at bigla kaming natigilan. Heto kasing tatlo naming kasamahan ay biglang tinubuan ng pangil. Saka ang kanilang katawan ay nagkaroon ng makapal na balahibo. Hetong mata nila ay nagpapaga at parang mga asong umaanghil. Sa itsura pa lang ay para silang asong nauulol. Hindi kaya aswang ang mga yan? Hindi sinasadyang napalakas ang boses ko noon at napalingon si Peter sa amin at sa isang iglap saka ito lumundag sa aming harapan. Hetong iba naman ay bigla kaming pinalibutan at nakangisi ang mga yon. Wala namang kanyanan at anong gagawin niyo sa amin? Hindi sila sumasagot sa tanong ni Trish at sa halip ay sumisinghot lang na parang inaamoy kami ng mga aswang na yon. Saka pa lamang kami nakahinga ng maluwag. Nakita kasi namin ng manager namin. Sa takot na aming nararamdaman ay sumigaw kami sa manager namin. Tulungan niyo kami! Subalit lalo kaming kinilabutan. Sa paglingon kasi ng manager namin ay iba na ang itsura nun. Nakakasindak ang pagngiti niya sa amin at nakalabas pa ang pangil. Mga aswang! Hindi namin akalaing aswang kayong lahat at kaya pala maraming nawawala. Hindi pala haka-haka yun at tunay nga na may aswang. Hindi na kayo naawa sa mga taong biniktima nyo at magpasa hanggang ngayon ay hinihintay sila ng pamilya nila. Hindi yun nagustuhan ng mga aswang at lalong nagalit sa mga sinabi ni Trish. Hindi nagtagal ay sabay-sabay silang umangil at pagkatapos ay hinawakan kami sa braso nun. Hindi nga kayo nagkamali at kayo naman ang kakainin namin. Saka huwag na kayong manlaban at kayo rin ang mahihirapan. Hindi nyo kaya ang lakas namin. Hindi ako nagpapatinag at nagsalita rin ng pasigaw. Sige lang at subukan nyo na gawan kami ng masama. Sisiguraduhin ko na bukas rin ay mabubunyag ang katotohanan. Siguradong malalaman ng taong bayan at kasusuklaman nila ang bawat isa sa inyo. Hetong mga aswang naman ay lalong nagalit at lumapit pa ang manager namin. Hindi kami mga tanga at akala nyo ba ay makakalabas kayo ng buhay rito? Hindi pa man ako nakakasagot sa manager namin ay bigla akong kinagat sa braso nun. Hindi ko maipaliwanag ang sakit at kulang na lang ay mawalan ako ng ulirat. Subalit pinilit ko na lumaban at sinipa ko yon sa kanyang tiyan. Hetong manager namin ay biglang napaungol at mukha talagang nasasaktan. Sa aming ginawa ay lalo silang nagalit at pinagtulungan kaming igapos sa may sahig. Nakakadiri ang laway nila na tumutulo noon at parang takam na takam sa aming laman. Hindi nyo kami mabibiktima! Hindi nyo kami magagaya sa iba! Sabay piglas ko sa mga aswang. Diyos ko! Mamamatay na tayo, Nick! Hindi, Trish. Hindi tayo magpapatalo sa mga yan. At lakasan mo ang loob mo. Hindi ba't panalo ka sa pustahan natin? At ibibigay ko pa ang 3,000 mo? Sa puntong yon ay nagkagulo na ang mga aswang at natatakam sa aming dalawa ni Trish. Subalit di nila kami magawang kainin at naghihintay sa utos ng manager namin. Sige na mga bata at lapain na ang mga yan at itapon niyo ang katawan pagkatapos. Hindi nga sila nagpapigil at lalo pang naging agresibo noon. Saka kami kinalmot ng kinalmot. Hanggang sa maya-maya lang ay bigla silang natigilan. Sa labas kasi ng pintuan, nakita naming may dadagsang customer. Saka pa lamang kami nakahinga ng maluwag at sa isang iglap ay bigla silang naging tao noon. Hindi natuloy ang pagkain nila sa amin at dali-dali kaming bumangon ni Trish. Hetong mga tao naman ay medyo nagtataka, lalo na at naabutan nila kaming nakahiga sa may sahig. Hindi namin inaksaya ang pagkakataon at dali-dali kaming umalis ng McDo. Muntika na tayo, Nick, at ayoko nang bumalik doon. Sang-ayon naman ako kay Trish at ng oras na yon ay 2:00 pa lang ng gabi. Halika't magsumbong tayo sa mga pulis. Sabihin nating aswang ang manager natin at ang mga crew doon.
Hindi natin pwedeng gawin yon at wala tayong pruweba. Sa akala mo ba ay ganun-ganun lang kadali yun? Siguradong di maniniwala ang mga pulis at iisipin pa ng mga yon na nababaliw tayong dalawa. Sige na nga, subalit anong gagawin natin at saan tayo pupunta ngayon? Sa plaza muna tayo magpalipas at maraming tao doon. Siguradong di nila tayo masusundan doon. Sige na, tahan na. Hetong si Trish naman ay napapatango lang. Hindi namin alintana ang pagtitig ng mga tao doon at ang importante sa amin ay di kami masundan ng mga yon. Magandang tanghali, Miss Pam. Nangyari po ito kina Daisy at Karen na akin pong mga pinsan. Nang mga panahong yon, sa aming lugar ay may bagong tayong 7-Eleven. Subalit dahil nga bagong tayo pa lang at walang kaanong tao sa nayon namin, walang kaanong pumupunta doon. Saka may bali-balitang ang mayamang may-ari ng naturang establishment ay may alagang aswang. Hanggang isang madaling araw nga at bandang alauna noon, hetong sina Daisy at Karen ay nagising. Nagugutom ako ngayon, Daisy. May pera ka ba dyan? Sabi pa ni Karen sa kanyang kapatid. Sa ganitong oras, at anong gagawin mo? Sagot naman ni Daisy. Nakakagutom kasi at tarang 7-Eleven at dun tayo bibili ng makakain. Napa-oo na lang si Daisy. Sabay kuha na sa pera nila. Saka lumabas na ng bahay nila. Napakalamig sa labas. Subalit di nila yun ininda. Wala silang ibang nasa isip kundi pumunta ng 7-Eleven at bibili ng pagkain. Sa pagdating nila sa 7-Eleven, walang katao-tao sa loob. Nagtataka sina Karen. Wala man lang katao-tao sa loob. Sabi pa ni Karen, napakibit-balikat na lang si Daisy at di rin alam ang dahilan. Hanggang sa nakarinig sila ng kaluskos na parang galing sa loob. Naisipan nilang pumasok na. Sa pagpasok nila ng 7-Eleven, napapatingin sila sa paligid. Wala ngang tao sa loob. Saan kaya nagpunta ang cashier? Sabi pa ni Daisy kay Karen. Sa paglipas pa ng ilang minuto, wala silang ginawa kundi ang maghintay lang sa pag-asang darating ang magbabantay at makakabili sila. Hanggang sa nagkatinginan sila, nakarinig sila ng isang ungol. Naisip nila na baka aso lang yon, subalit pareho silang nagulantang. Sigaw yun ng bata, di ba? Sabi pa ni Karen kay Daisy. Naku, oo nga. At parang batang babae yung sumisigaw. Lalo silang kinilabutan na parang galing yon sa isang silid na naroon. Halika tingnan natin kung ano yon. Sabi pa ni Daisy at nauna sa paglalakad. Wala nang nagawa si Karen at sumunod sa kapatid. Nang marating nila ang tapat ng silid na yon, muli silang nagmatsyag. Wag! Wag! Tulong! Tulong! Nakarinig sila ng sigaw ng bata. Hanggang sa naisipan ni Daisy buksan ang pinto. Sa puntong yon, nakita nila ang mga pagkaing ibebenta pa lang. Napapalinga sila sa paligid at lalo pa silang nagulantang. Nakita nila ang dugong nagkalat sa may sahig. May tao po ba dyan? Tulong! Tulong! Sumisigaw na naman ang boses ng batang babae na parang malapit lang yon sa kanila. Nang oras na yon ay palakad-lakad sila at patingin-tingin sa paligid. Heto siya, Karen. Napatitig sila sa isang sulok. Nakita nila ang isang batang babaeng nakagapos. Sugatan ng bata at parang hinang-hinana. Maawa na po kayo. Tulong! Sabi pa ng bata. Hetong sina Karen naman ay lumapit. Neng, ayos ka lang ba? Saka anong nangyari sa'yo? At bakit ka narito? Sambit pa ni Karen habang kinakalaga ng bata. Napatitig lang ito sa kanila at umiiyak ng umiiyak. May aswang po.
Siya po ang dumukot sa akin. Maniwala po kayo sa akin. At kitang-kita ko po yun. Nagsasabi po ako ng totoo. Yung mata po namumula at matulis ang pangil. Saka punong-puno po ng balahibo ang katawan. Sumbong pa ng bata sa kanila. Nakaramdam sila ng awa. Sa kanila inalalayan ng bata. Subalit bago sila makalabas, saglit silang tumigil. Nang oras na yun kasi ay nagmamatsyag sila. Sumilip pa si Karen sa labas at nang makitang walang tao doon, saka ito sumenyas. Halika kayo, habang wala pang tao sa labas. Sa puntong yon ay nagmamadali sila sa pag-alis. Hetong bata naman ay iika-ika at inalalayan nila. Hindi pa man sila tuluyang nakakalayo ng 7-Eleven. Nakarinig sila ng pagaspas ng pakpak. Nako, bilisan natin at baka sinusundan tayo ng aswang, sabi pa ni Daisy. Natakot silang lahat, lalo nilang binilisan ang paglalakad. Sa pagdating nila sa bahay noon, siniguro nilang sarado ang mga bintana at pintuan. Hetong bata naman ay pinahiga nila at kinamot ang mga sugat. Sa kalagitnaan ng kanilang ginagawa sa bata, saktong may kumalabog sa ibabaw ng kanilang bubungan. Diyos ko, ano yon? Hanggang sa nagkatitigan ng magkapatid. Hetong bata naman ay natataranta. Sigaw ito ng sigaw. May aswang! Wag niyo po akong ibibigay sa aswang! Sigaw pa ng bata. Yung buntot pagi natin, Daisy. Sa ilalim ng kama natin. Sa takot ni Daisy ng oras na yon, hindi agad ito sumunod. Subalit nang makarinig sila ng paghuni ng tiktik, napilitan si Daisy kunin yon, sabay abot ng latigo kay Karen. Mabuti pa ay bantayan mo ang bata at ako na ang bahala sa labas. Saka kahit anong mangyari ay huwag mong iiwan ang bata, sabi pa ni Karen. Sa lahat kasi ng pinsan ko noon, si Karen ang medyo may alam sa mga orasyon. Naturuan kasi ito ng lola naming albularyo. Hanggang sa umakyat na nga ito sa ibabaw ng bahay nila. At pagkatapos ay nagpalinga-linga. Hayop kang aswang ka! At ikaw palang tumukot sa bata. At ngayon ay balak mo siyang kunin. Sigaw ni Karen. Hindi nagtagal. Nakita niya ang dalawang matang nagpapaga roon. Nakarinig ito ng pag-angil hanggang sa lapitan yon ni Karen. Sabay hampas ng buntot pagi. Nakapagtataka at biglang nawala ang mga mata. Saan kaya yon napunta? Napapalinga ito sa kanyang paligid. Hindi pa rin nagpapakita ang nilalang. Sa puntong yon ay napapangisi si Karen. Maya-maya pa ay umusal ito ng dasal. Yan ay para mawala ng bisa ang tagabulag ng aswang. Laking gulat pa ni Karen nang makitang may kung anong kumagalaw sa unahan at alam niyang aswang yon. Muli niya itong nilatigo. Napaungol ang aswang, subalit di yun nagtagal. Napalitan yon ng pag-angil na animoy galit na galit. Hindi mo talaga tinatantanan ng bata. Ngayon ay dadaan ka muna sa akin. Yan ay kung kaya mo ko. Sigaw pa ni Karen, sabay usal ng orasyon. Nakaramdam ito ng iba yung lakas at liksi. Hindi nagtagal, saka siya umusal ng pamako sa aswang. Nang oras na yon, hetong aswang ay di na makagalaw. Yan ang dapat sa'yo. Sabay hakbang ni Karen papalapit sa aswang at pagkatapos ay nilatigo. Napapaungol lang nilalang sa bawat tama ng latigo sa kanyang katawan. Sige lang at kumalaw ka kung kaya mo. Hindi ito tumitigil sa paghambalos habang patuloy sa pagsambit ng mga katagang pangontra. Laking gulat na lang ni Karen. Hetong aswang kasi ay nagbago ng anyo. Nakita niya na unti-unti itong naging isang babae na noon ay walang saplot. Siguro ay alaga ka ng may-ari ng 7-Eleven ano? Yan ang dapat sa'yo. Sa galit ni Karen, lalo itong umusal ng mataas na level ng dasal. Maya-maya pa ay napatanda ng krus
Sabay latigo sa aswang. Natamaan yon sa may leeg at napaungol. Sa akala pa nga ni Karen noon ay simpleng sugat lang yon. Hanggang sa nagulat si Karen at biglang kinilabutan. Nakita niyang dahan-dahang napugot ang ulo ng aswang. Napasigaw ito ng malakas. Hetong pugot na ulo kasi ay nagpagulong-gulong pababa sa lupa. Hanggang sa gumawa ng malakas na kalabog ang katawan ng aswang nang magsimula itong mabuwal sa may bubungan. "Mahina ka palang alaga," sabi pa ni Karen. Hindi niya alam ang gagawin sa katawan at ulo ng aswang. Maya-maya pa ay nakaramdam ito ng pangamba. Nakarinig kasi siya ng pagaspas ng pakpak. Napakarami at sunod-sunod. Hindi kaya aswang ang mga yan at baka kung anong mangyari sa akin dito. Nagmamadali ito sa pagbaba, sabay pasok sa bahay nila. Hindi nagtagal ay muli itong nag-orasyon sa paligid. Yan ay para di sila makita at maamoy ng aswang. Nang wala ng pagaspas sa labas, saka siya lumabas at tiningnan ng paligid. Wala na sa lupa ang ulo ng aswang. Wala na rin sa bubungan ng katawan ng nilalang. Sa pagsapit ng kinabukasan, sinamahan nila ang bata pauwi sa kanyang mga magulang na noon ay 2 araw na palang nawawala. Mabuti na lang at nailigtas nila ang bata. Magandang tanghali, Miss Pam. Nangyari po ito nang buntis ang asawa ko na si Fatima. Nang mga panahong yon ay naglilihi pa lang ang aking asawa. "Nagugutom ako, mahal, at gusto kong kumain sa Jollibee," sabi pa ni Fatima sa akin na noon ay dapit hapon na. "Sa bayan na lamang tayo kumain, mahal. Yan ay para di tayo gagabihin sa pag-uwi." Nakita kong nag-iba ang timpla ng mukha ni Fatima at alam ko kung saan papunta ang ganoong sitwasyon. Subalit bago pa kami mag-away noon, sinabihan ko siya na magbihis na at aalis kami papunta sa Jollibee. Mabuti na lang at may mangilan-ngilan pang masasakyan. Sa pagpasok namin sa Jollibee noon ay agad kaming umorder. Sa unang titig ko pa lang sa crew na lumapit sa amin, nakaramdam ako ng kakaiba. Simula kasi nang pumasok kami roon, napansin ko na di maalis ang titig niya sa misis ko noon. Saktong lumapit siya sa amin at binigay ang pagkain namin. Sa puntong yon ay doon ko siya kinumpronta. "Napapansin kong kanina ka pang nakatingin sa misis ko ah. Hindi ko gusto yung ginagawa mo, pre," sabi ko pa sa lalaki. Napatitig lang siya sa akin at parang di siya natinag sa mga sinabi ko noon. Maya-maya pa ay saka ito umalis. Nakita ko na muli niyang tiningnan si Fatima. Hetong asawa ko naman ay kain ng kain. Samantalang fries lang ang pinapatos ko noon. Nakapokus lang kasi ako kay Fatima noon. Nang matapos ito sa pagkain ay abot tenga ang ngiti nito. Hanggang sa naglakad na kami palabas. Napapakapit pa siya sa braso ko noon at mukha talagang tuwang-tuwa. Subalit bago kami tuluyang umalis, napalingon ako sa lalaki na noon ay nakatitig pa din kay Fatima. Naisipan kong balikan sana ang lalaking yon at saka suntukin. Subalit pinigilan ako ng aking asawa. "Hayaan mo na lang yan, mahal, at umuwi na tayo ngayon at baka wala na tayong masakyan." Napa-oo na lamang ako kay Fatima at sumakay ng tricycle pauwi sa amin. Sa pagdating namin sa gate ng bahay noon, napansin kong namumutla si misis at pinagpapawisan. Napakasakit ng tiyan ko, mahal, at parang hinahalukay at para akong Hindi na niya nagawang ipagpatuloy pa ang sasabihin niya. Nang oras na yun kasi ay napaduwal na si Fatima. Suka siya ng suka at halos iluwa ang lahat ng kinain sa Jollibee. Diyos ko, mahal, at bakit ka nagkakaganyan?" Hindi naman makasagot si Fatima. Napalumpasay ito sa lupa habang suka ng suka. Nang oras na yon ay binuhat ko na siya papasok ng bahay namin.
Hanggang sa pinaupo ko na siya sa may salas at pagkatapos nun, saka ako kumuha ng malikamkam na tubig. Habang nasa kusina at kumukuha ng tubig noon, naamoy ko na parang malansa ang samyu ng hangin, na parang may isdang nakabilad sa di kalayuan. Yun bang parang tinatangay ng hangin ng samyu noon? Hanggang sa nagsimula akong kilabutan at nagsitayuan na ang mga balahibo ko noon. Hindi na maganda to sabi ko pa sa aking sarili. Nagmamadali ako sa pagbalik sa may salas, saka binigay ang isang baso ng tubig kay Fatima. Hindi pa man ubos ang laman ng baso noon, ay pareho kaming natigilan. Nakarinig kasi kami ng pagaspas ng pakpak sa labas. Nang oras na yon, ay parang may bumulong sa akin. Nabuksan ko ang bintana. Sumilip ako sa bintana at nagpalinga-linga sa labas. Hindi ko napigilan ng mapahiyaw. May aswang! May aswang! Nakita ko yung isang nilalang na lumilipad noon sa labas. Napakalapad ng pakpak at putol ang katawan. Namumula ang mga mata. Lalo pa akong kinilabutan nang makitang napakahaba pala ng dila nito. Fatima, huwag kang dudungaw. Halika't pumasok muna tayo sa kwarto natin. Hanggang sa dali-dali ko nang sinara ang bintana. Saka sinamahan si Fatima sa pagpasok sa kwarto namin. Mahal, ano bang nangyayari? At ano yung nasa labas? Hindi naman ako sumasagot sa kanya. Sinabihan ko na lang siya na wag munang maingay. Sa paglipas pa ng segundo lang, nakarinig kami ng kaluskos sa labas at talagang pursigido ang nilalang na kunin ang anak namin ni Fatima. Sa puntong yon ay tali-tali ako sa pagpunta ng kusina, sabay kuha ng itak namin. Nakita ko ang lagayan namin ng asin na noon ay nakapatong sa mesa. Hindi ko nakalimutang kunin yon. Saka ko sinaboy yon sa paligid ng bahay namin. Sige't pumasok ka at nang humiwalay ang ulo mo sa katawan mo. Sigaw ko sa aswang na noon ay nasa labas. Nang maisigaw ko yon, ay dali-dali akong pumasok sa loob ng kwarto namin. Nagmamatsyag ako sa paligid at sa kabutihang palad ay nawala ang pagaspas ng pakpak. Subalit kahit na ganoon ay pareho kaming di nakatulog. Hindi lang kasi si Fatima ang binabantayan ko ng oras na yon at pati ang aswang na posibleng aatake ulit. Sa pagsapit ng kinaumagahan, nanlumo kaming pareho ni Fatima nang makita naming dinudugo siya at dahil malayo pa ang ospital sa baryo namin, naisipan kong dalhin siya sa tiyuhin ko na isang albularyo. Sa pagdating namin sa bahay ng tiyuhin ko noon, ay tinawas niya agad ang aking asawa. Sa paglipas pa ng ilang sandali lang, ay merong pinakita ang albularyo sa amin. Wala na ang sanggol sa sinapupunan mo, Fatima. At kung di ako nagkakamali, nagsimula ang lahat sa pagkain niyo. Saan ba kayo kumain at bigla kang nagkaganyan? Nagkatinginan kami ng aking asawa at pagkatapos nun ay may tinurong pikura ang tiyuhin ko sa amin. Lalaki ang siyang gumawa ng pagdurugo mo, Fatima, at isa siyang aswang. Nang marinig ko ang bagay na yon, ay parang may mainit na bagay na dumaloy sa ulo ko noon. Sa puntong yun kasi, ay kilala ko kung sino ang tinutukoy ng tiyuhin ko noon. Yun ay ang crew sa Jollibee, na panay ang titig sa aking asawa. Nang makauwi na kami ni Mrs. sa bahay namin, ay para kaming mga lantang gulay. Nagplano kaming pumunta ng ospital. Yan ay para masiguro kung patay ba o buhay ang anak namin. Gaganti ako, sabi ko pa sa aking sarili. So ang ginawa ko noon ay pinasamahan ko si Fatima sa kapitbahay namin at nagpunta kami ng ospital. Hinatid ko si na Mrs. sa ospital at saka inalam kung ano ang kalagayan ng anak namin. Subalit sa kasamaang palad ay patay na ang panganay namin. Hindi kayang ipaliwanag ng doktor ang nangyari roon. Sa aking mga nalaman ng oras na yon ay pumunta ako ng Jollibee sa mismong lugar kung saan kami kumain.
Walang paglagyan ng galit ko ng mga sandaling yon at nagmamatsyag lang sa paligid. Nakita ko na maraming tao sa loob. Sa puntong yon ay hinintay ko na lamang itong makalabas. Naghihintay lang ako sa labas ng Jollibee. Wala akong pakialam sa oras. Nang makita kong naglalakad na siya pauwi noon, ay dali-dali ko siyang nilapitan. May hawak ako na tubong metal. Sinusundan ko siya ng palihim at nang wala ng tao sa aming dinadaanan, ay saka ako sumigaw. Hayop kang aswang ka! At dahil sa'yo, namatay ang panganay namin. Napangisi lang sa akin ang lalaki. Sa isang kisap lang ng aking mata ay nagbago ang kanyang anyo. Subalit bago pa man siya makagawa ng hakbang ay hinampas ko siya sa ulo. Wala akong pakialam kung may makakita sa akin at kung makulong man. Nang oras na yon ay pagganti lang ang nasa isip ko noon. Napahandusay sa kalsada ang lalaki at alam ko na di yun napuruhan. Narinig ko kasing umuungol yon at saka gumagalaw pa. Saka bago pa may dumaan sa bahaging yon ay tinapon ko na sa kanal ang tubong aking kinamit at pagkatapos ay tali-tali akong umalis. Sa pag-uwi ko sa bahay namin, naabutan kong umiiyak na si Fatima. Nag-away kami ng mga sandaling yon. Subalit kalaunan ay nagkaayos naman kami. Sa ngayon ay buntis ulit si Fatima. Hindi na rin kami naulitan pang kumain sa Jollibee.